magandang araw o magandang gabi sa kahit sino man nanonood sa video na to. So, ang pag-uusapan natin ngayon is ito, si ISOX RX 580 8GB 2048 SP. Yan. So, itong graphics card na to is meron ng humigit isang buwan sa akin at ginagamit ko siya sa paglalaro. So, pag-usapan natin yung experience ko nito ng almost 1 month sa video na ito. Yan, tulad nga ng sabi ko, itong ISOX RX 580 2048 SP is more than 1 month na siya sa akin. So, yung specs ito, marami kayong ma-search sa Google, maraming magpapakita doon kung ano yung specification, kaya hindi na natin siya tatakal sa video na ito. Ang pag-uusapan lang natin is yung experience ko sa graphics na ito at kung worth it pa ba siya sa 2025. So, nabili ko to last January. Ayan. And ginagamit ko siya sa games. Tira muna tayo sa physical or sa ito, sa kung ano nakikita natin. So, meron siyang dalawang fan. Ayan, and dito, yung nakuha ko na RX 580 is meron lang siyang 3 port. Yung ibang nakikita ko sa comment section ng Shopee is meron siyang 3 DP at saka isang HDMI. Pero sa akin, 2 DP or DisplayPort at saka isang HDMI lang yung nakuha ko. Ayan, and meron din siyang cover dito sa likod. Plastic to, hindi to bakal. Yan, maririnig nyo naman. And yan, dito tayo sa heatsink. Kasi ito rin yung napansin ko dun sa iba. Yung iba kasi meron isasaksak na siya pa ganyan dun sa motherboard. Dito, may naka-usling 2 heat pipe. Makikita yan. Kung titingin kayo sa Shopee, yung mga naunang bumili, yung heat pipe lang nakalabas. Pero ito, medyo hindi siya kita. Tas iisa lang dito. Yan. Wala din siya dito. Isa lang din. Pero yung iba, kapag isalpak mo kasing ganyan, kitang-kita yung 2 na malaki dito. Ayan. So, worth it pa ba siya sa 2025 build? So, yung build ko kasi is budget lang talaga. Yung motherboard ko second hand, pati yung CPU ko second hand lang din. Pero ito binili ko para may graphics card kasi yung CPU ko is F variant na Intel, kaya walang iGPU. Kung nakakapaglaro naman ako dito sa Delta Force ng around 60 to 65 FPS sa zero dam na map. Sa operation, nasa minsan umabot siya ng 65 to 75 ganun. Pero kapag lumilipat ako ng ibang map sa operation, minsan bumababa siya ng mga 55 yung kanya, pero average is 60 FPS naman. Smooth naman siya sa Farlight, naka-ultra ako doon na settings, at sa Sniper Ghost Warrior 75 average, CS2 100 plus, and Grid yung auto sport nasa around 80 FPS. Pero 1080p yun, hindi mahirap sa 1440p gaming to kasi budget nga lang to. Marami kayong makikita na price nito sa Shopee. O 3,000 plus ko to nakuha. And yung build nyo okay naman, pero upon research ito, parang dating brand nito is Sapphire. Hindi talaga siya ISOX. In second hand lang siguro to, pero worth it ba sa 2025? Sa budget na less than 4,000 is okay na to.
tumagal naman siya ng isang buwan. Akala ko hindi tatagal ng isang buwan to sa akin kasi sa maraming negative comment, pero tumagal naman siya. Pero sana tumagal pa ito na magamit ko kasi smooth naman siya sa gaming. Kaso nga lang yun, malakas na sa kuryente kasi 180 watts ito, hindi tulad ng ibang Nvidia graphics card na mas efficient siya, kaya mas tipid sa kuryente. Yan. Kaya yung mga nagbabalak, huwag kang masyadong mag-expect dito sa card na to kasi baka na-disappoint lang kayo. Pero kung sa 1080p at budget gaming, alam nyo na yung limitation ng performance. I-adjust nyo na lang yung setting. Ito. Sana itong video na to sa mga nagbabalak bumili is makatulong kasi yan. Yung cooling pala nito, yung cooling pag naglalaro ako, and yung pinakamataas na nakuha ko na temperature dito is 74 degrees. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa AMD Adrenaline app, tinaas ko yung fan niya, yung sa tuning ng fan niya. Isa pa yun sa fan ko. Yung RPM pala nito, hindi ko makita dun sa Adrenaline app, hindi siya nagpapakita, pero pwede mo siyang i-tune. Halimbawa, lakasan mo siya. Kasi yun nakaset sa standard, hindi siya masyadong na-max out yung speed ng fan niya. Kaya mas magandang i-tune mo siya dun para mas mababa yung temperature. Kasi kapag naka-tuning ako, nasa 69 degrees lang yung pinakamainit na nakukuha ko na temperature dito sa RX 580. So, sa budget nito, at kung nagbabala kayo mag-build ng budget talaga at sobrang tight at gusto nyo maglaro, sulit naman si RX 580. Walang problema sa mga 1080p games.